Praise God. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, muli po nating palapakaran ang presensya ng ating pong mabiyayang Diyos. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, O God, sa inyong loving presence, sa inyong healing presence, O God, sa inyong abiding presence. Holy Spirit, we welcome you. Indeed, this is your holy ground, O God. Heaven is your throne and the earth is your footstool. Thank you, Heavenly Father, sa inyong open heaven. Thank you, Heavenly Father, sa inyong warriors angels, na siya bumabakod po sa bawat isa sa amin na narito. Maging sa aming bansa. Nagtitiwala po kami, Ama, ikaw may hawak sa aming bansa. At alam mo kung ano ang magandang plano mo para sa bansang ito. Nagtitiwala po kami, O Diyos, sa iyong karunungan, sa iyong soberanya, sa inyong matatag na plano para sa bansang ito. Banal na Espiritu, ikaw ang siyang magsalita. Ikaw ang siyang kumilos. Gawin mo ang nais niyo po. Maging sa lahat ng mga nakakonect sa online. Ikaw po ang siyang malayang kumilos ng walang limitasyon, O Diyos. Kapagkat ako po ay inyo lamang vessel, without you, O God, wala po kaming magagawa. It's not by might or by my own strength or ability, but by you alone, O God, by your presence. Ikaw ang mag-manifest, Lord. Ikaw ang siyang aming niluwalhati, pinaparangalan. And I speak and declare blessing upon blessing, favor upon favor, O God, sa lahat ng CSF family, sa lahat ng aming CSF churches, sa lahat ng mga kapatid namin na nakakonect sa online at sa mga kukonek pa, Panginoon. Lord, we bless your name in Jesus' mighty name. Amen and amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nais ko po kayong dalhin po sa buhay at makapangyarihang salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Jeremiah 17 verse 7 up to 8. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Sino dito nagtitiwala sa ating buhay at makapangyarihang Diyos? Thank you, anak. God bless you. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. So, given na po pala yung blessing kapag ikaw po ay laging umaasa at nagdedepende sa Kanya. Puri ng Diyos. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Take note, hindi po pinag-uusapan dito kung anong edad dito. Ang sabi, katulad mo isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Kahit ano edad mo, may edad ka man, bata, katulad mo ay isang puno na punong-puno ng buhay. Yan ang sabi, ang ugat ay patungo sa tubig. Nakita na ba kayo ng puno na katabi sa tabi ng ilog o ng batis? Ang mga ugat niya po ay hanggang doon sa ilalim ng tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Hallelujah! Punong-puno po ng buhay ang salita ng Diyos. Kapag ikaw po ay connected sa iyong source ng buhay, ng iyong kalakasan, amen, sa source ng lahat ng iyong pangangailangan, walang iba kundi sa ating Diyos na buhay. Kapag ikaw po ay lagi pong nakadepende sa Kanya, umaasa sa Kanya,
Amen. Isusustain ka ni Lord every day. In all areas ng buhay mo, hindi magkukulang ang ating Diyos. Amen po ba? Kahit ano edad mo, walang pinipili ang Panginoon, walang tinatangi ang Diyos na Kanya pong isusustain, na Kanyang pagpapalain, na Kanyang tutulungan. Amen po ba? Hallelujah! Sapagkat ang ating Diyos po ay walang limitasyon. Walang limitasyon ang Diyos mag-sustain sa atin every day. Hallelujah! Pinamagatan ko po itong trusting God in difficult times. Kumakarap tayo sa realidad ng ating pong bansa ay kumakarap sa matinding krisis. Hello? Tayo pong lahat nakakaranas po niyan. Andiyan po ang realidad ng kahirapan. Andiyan po ang realidad ng mga matindi-tindi pong struggle sa buhay. Iba-iba po tayo na kinakaharap ng mga struggles. Ngunit paano mo ito haharapin? Amen? When we say trusting God means placing complete confidence in His attribute. Pag sinabing confidence, yung inaasa lahat sa Panginoon. Amen. Panatag ang loob mo kasi andyan si Lord na inaasahan mo. Amen po ba? Nagtitiwala ka sa kanyang kakayahan, sa kanyang hindi nagbabagong kalikasan bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mayaman sa lahat. Amen. Makapangyarihan at nagdudulot po sa atin ng biyaya. Amen. Nagsusustain, nagkakaloob sa atin ng lahat ng ating pangailangan, physically, spiritually, even emotionally, sa lahat ng areas o bawat aspeto po ng ating buhay, tunay na maasahan natin ang Diyos. At iyong pinagtitiwalaan na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kalikasan niya bilang Diyos ng pag-ibig. Amen po ba? Bilang sa Diyos na mabuti, bilang sa Diyos na mapagbigay. Hallelujah! Bilang sa Diyos na gumagawa sa atin ng mga imposibleng bagay. Amen po ba? Lahat ng mga imposibleng bagay, lahat ng imposible sa tao ay ginagawang posible ng Diyos sa atin. Amen po ba? Sa Kanyang biyaya, sa Kanyang karunungan, doon po tayo umaasa, doon po tayo nagdidepende. Amen po ba? Secondly, trusting God means submitting to His perfect will. Amen. Sapagkat yung kalooban ng Diyos, tumpak po yun perfecto. Hindi pwede yung will natin ang masunod. Amen. Pero pagka tayo po ay matigas ang ulo natin, gusto natin yung will natin ang umiral at sumunod, hayaan ka ng Diyos. Dahil hindi kailanman tayo ginawang robot ng Panginoon. Meron tayong self-will. Meron tayong free will. Pero kung yun ay pinapasakop mo kay Lord para makuha mo yung perfect will, dahil yung perfect will may blessing. Amen. Yung self-will o yung ating pong sariling will, pag yun na nasunod, wala pong blessing ni Lord yon. Pero pag ating pong sinisik yung will ni God o hinahanap o pinahalagahan at gusto po natin, yun ang ating makita. Yun ang siyang mangyari mula sa Panginoon. Hallelujah! Yun po ang ating maranasan, yung Kanyang perfect will. May blessing po ang perfect will na mula sa Panginoon kapag yun po ang ating pong pinahalagahan. Amen po ba? Kaya nga, ipasakop natin yung ating sarili sa Panginoon, yung ating mga desisyon na ginagawa araw-araw sa buhay, yung ating pong
yung self-will po natin. Lord, lahat ng ito, gusto ko ipasakop sa iyo. Gusto ko ikaw ang masunod sa buhay ko. Kasi alam ko, mas maganda ang nais mo para sa akin. Gusto ko, alam ko maganda yung plano mo kaysa sa iniisip kong plano. Amen. Mas perfect yung, hallelujah, yung mabuting iniisip mo para sa akin. Kahit ako'y nag-iisip na maganda rin. Parang si David lang naisip niya, na ipagpagawa ng templo ang Diyos, pero sabi ng Diyos, inutusan niya si Propeta Nathan, sabihin mo kay David na hindi siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Pero nandoon na yung desire. Maganda yung plano ni David. Pero hindi siya, o hindi kalooban ng Diyos, na siya ang magtayo ng templo para sa Diyos, kundi ang kanyang anak na si Solomon. Hello? Ano nangyari? Nagpasakop si David sa plano at kalooban ng Diyos. Amen po ba? So, sunod lang tayo sa Panginoon. Tayo, binigyan ng kakayahan ng Panginoon mag-isip ng maganda. At wag na yung hindi maganda. Amen po ba? Okay, yung desire ng heart natin, maganda din. Ngunit lahat ng yan, ipasakop natin sa Panginoon. Kaya natin yung gusto ni Lord ang mangyari. Sigurado, ma-enjoy po natin yon. Amen po ba? So always remember, it is also a choice to rely on God's unwavering nature and promises rather than relying on your own understanding and abilities. Proverbs 3, verse 5 up to 6, from the Passion Translation, trust in the Lord completely, and do not rely on your own opinions. With all your heart, rely on Him. Sabi nyo, rely on Him. Sa Kanya lang umasa. Amen? Nakikinig ba kayo? Sabi, buong puso tayong umasa sa Diyos. Tayo kasi marami limitation po tayo. At tayo po ay hindi kailanman hinahayaan ng Diyos magdepende rin sa ibang tao. Bakit? Kasi ang tao maraming limitation. Hello? Ang tao po ay maraming limitasyon. Pero ang ating Diyos po, walang limitasyon. Infinite ang ating Diyos. Amen po ba? Kaya mag-rely lang tayo o tayo po umasa lagi lang sa Panginoon. And He will lead you in every decision you make. Ililid ka ni Lord. Amen. Igag-guide ka ni Lord. Amen. Sa mga tamang desisyon na dapat mong gawin. So, submission lang kay Lord every day. Become intimate, sabi sa verse 6 ng Proverbs 33, become intimate with Him in whatever you do. Ang iyong kalapitan sa Diyos. Hallelujah. Ang dapat laging makita ng Panginoon bilang pagpapakita na talaga sa Kanya ka lang nakadepende. Hindi sa sarili mong ability. Amen? Hindi sa iyong sariling wisdom, hindi sa iyong sariling kakayahan. Sa Kanya ka lang umaasa. Sapagkat siya lang yung source. Kung ano yung nasa atin, galing din sa Panginoon. Amen po ba? Kahit yung hininga mo, hininga nating lahat, galing yan sa Diyos. Ang may hawak sa hininga mo, ang Diyos. Amen. Natutulog ka o gising, humihinga ka, yan ay hawak ng Diyos. Pasalamat ka sa Panginoon. Pag-isip mo na umaga, humihinga ka pa. Amen. Sapagkat yan ay ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Yung buhay na yan. Amen. Praise God. So be intimate with Him in whatever you do, and He will lead you He will lead you wherever you go. Don't think for a moment that you know it all. Amen. Lagi mong iharap ang iyong sarili, Lord, wala ako kung wala ka, Panginoon.
Amen. Ang sasabihin ko sa iyo, si Lord ang magbibigay sa iyo ng direction. Amen. Pag yung direction binigay ni Lord sa iyo, wow, lagi kang tagumpay. Amen. Sa lahat ng lakad mo, sa lahat ng ginagawa mo, in all areas ng buhay mo, successful ka. Amen. So remember, or always remember, trusting God is a decision, not a feeling. It is a decision na kay Lord ka lang umasa. Hindi doon sa pakiramdam mo. Amen. Hindi yung sa sarili mong understanding. Amen po ba? It's an act of will to rely on His promises. So, sa mga pangako tayo, sa mga pangako lang naman ng Diyos tayo lagi nagdedepende. Yes, may faith ka kay Lord, pero iba yung trust. Pag sinabing faith, pag faith, naniniwala ka dun sa mga promises na binigay sa iyo ng Diyos. Isa sa promises, gagaling ka sa karamdaman mo. Isa sa promises, may financial breakthrough ka. Another promises, amen, ikaw ay bibigyan niya ng tagumpay sa lahat ng areas ng buhay mo. Ibibigay niya desire ng heart mo kapag lagi ka sa Kanya nagtitiwala. Amen? Pero yung trust, ang tanong nagtitiwala ka ba? Yes, alam mo sa Diyos magpapagaling sa'yo. Pero nagtitiwala ka pa, magagawa yun ng Diyos sa'yo. Amen. At kayang ibigay yun ng Diyos sa'yo immediately. Amen po ba? Yes, Lord. Salamat sa iyong promises. Lord, yes, Lord, ikaw ay Diyos ng himala kagalingan. Kailangan nagtitiwala ka sa Panginoon na yun ay mangyayari immediately sa buhay mo. Amen. Yes, may ginagawa po tayo na hakbang para rin tayo ay gumaling, lumusog ang ating katawan. Marami kang ginagawa, nag-exercise ka, kumakain ka na ng wasto, ng tama. Amen. Umiinom ka ng binigay sa iyo na gamot ng mga medical doctors. Yes, okay lang yan. Yan extension ng goodness ng ating Diyos. Pero lagi mong kilalanin na ang tunay mong gamot ay ang Diyos. Amen. Lagi mong ibigay sa Panginoon, ipagkatiwala sa Diyos ang iyong kalusugan. Amen. Lord, bless mo ang aking kalusugan. Alam ko matatapos din itong aking medication na ito. Magiging mabilis, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking Diyos ng kagalingan. Amen. Kahit cancer pa yan, hindi ang magtatagal sa katawan mo. Amen. Mamamatay ang cancer na yan sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat malapitin ka sa Panginoon. Amen. Lagi kang nakadepende sa Kanya at lagi kang umaasa. Natuto pa rin ng Diyos, gagawin ng Diyos yung Kanya mga pangako sa iyo. Makakalaya ka sa utang. Amen po ba? Sa kahirapan. Amen. Meron kang breakthrough. Gusto mo ng financial increase? Hallelujah. Gusto rin ni Lord yan. Amen. Alam ni Lord ang desire ng heart mo. Alam ng Panginoon kung ano ang pangangailangan mo. Amen po ba? Sabi nga, hindi ka patapos manalangin. Sabi ng Book of Isaiah, hindi ka patapos manalangin, nauna na ang Diyos. Amen. Bago dumating ang pangangailangan, nauna na ang Diyos, may provision na si Lord. Angkinin mo na lang. Amen. Gusto ni Lord makita kung gaano tayo kalapit sa Kanya, kung gaano tayo ka-in love sa Kanya, sa kabila ng matinding pinagdadaanan mo. Amen. Gusto makita yan na Lord, isa na didisappoint ka, naiinip ka. Lord, ang tagal naman ang hinihintay ko. Pero tandaan mo, mas marunong ang Diyos kesa sa atin. Alam niya ang ginagawa niya. Merong ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo lang maintindihan. Marahil pinaprocess ka ng Panginoon. Konti ang amen. Hindi po mali na ikaw ay manalangin, Lord, mayamanin mo ako ng payamanin para marami ako matulungan. Alam mo naman kung gaano ako ka-generous, Lord.
Pero bakit kaya hindi kagad sinagot at hindi binigay? Meron dahilan ng Diyos. Huwag kang magtatampo. Huwag kang magagalit. Huwag kang manghihina ang loob mo. May ginagawa pa rin ang Diyos. Sinagot ka na ng Diyos, hindi mo lang alam. Magtiwala ka sa right timing ni Lord. Marahil, hindi pa dumadating yung hinihingi mo, kahit sinagot ka na, kasi nga inihanda ka pa muna ni Lord. Marahil nahanda ka muna ng Panginoon. Baka may dumating na kaagad yung hinihingi mo sa Kanya, na malaking breakthrough, malaking financial blessing, o talaga naman, ikaw na pinakamayaman doon sa lugar mo. Pero ang nais ng Diyos, gawing Kanyang tunay na katiwala. Steward. Amen. Na talagang pag dumating yung matinding financial breakthrough na yan, o blessing, hindi magbabago ang iyong pag-ibig sa Diyos. Hello. Kasi marami pong mga manampalataya kahit lingkod na ng Diyos. Sinagot naman sila sa kanilang panalangin. Binilas sila. Talagang dumating sa kanila ang malaking financial breakthrough. Lahat ng mga mabuting bagay na enjoy naman nila. Pero unti-unti silang nagbabago ng kanilang pagtingin sa Panginoon. Umaasa na sila doon sa blessing, hindi na doon sa source ng blessing. Amen. Nalalayo na sila sa Panginoon. Imbis na si Lord lang ang ibigin nila, ang iniibig na nila ay ang pera at kayamanan. Kaya alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Gusto ni Lord, hallelujah, kapag ibinigay niya na sa iyo yung inihingi mo sa Kanya, ay sigurado, hallelujah, yun ay hindi mawalan ng kabuluhan. Amen. Magiging katiwala ka ng Panginoon. At sa pamagitan niyan, maluwalhati mo at maparangalan ng iyong Diyos, ang ating Diyos. Amen po ba? Kaya huwag kang mainip sa inihintay mo kay Lord. Amen. Lord, at tagal ko naman magkaroon ng boyfriend. Lord, at tagal ko naman magkaroon ng tamang girlfriend. Well, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. May alam ng Lord kung sino yung pinaka-best sa'yo. Maghintay ka. Huwag kang mainip. Lord, 30 plus na ako. Dumadating sa'yo, di ba? Yung struggle na, Lord, 30 plus na ako, wala pa ako sariling pamilya. And so what kung 30 plus ka na? Bakit hindi mo ba na-enjoy yung relasyon mo sa Panginoon? Sino ba ang tunay na nagbibigay ng contentment? Si Lord. Ang contentment, manggagaling lang kay Lord, hindi sa ibang tao. Amen. Kung wala ka pang partner o wala ka pang girlfriend o boyfriend, ang mahalaga andyan si Lord. Amen. Ibigay sa iyo so hindi, ang mahalaga, hallelujah, ang buhay mo kompleto dahil kay Lord. Walang kulang. Amen. Kung meron namang idaragdag, ano na lang yun eh, sobra. Pero si Lord sapat na eh. Amen. Kung nagka-girlfriend ka, nagka-boyfriend ka na tamang tao para sa iyo, ano na lang yun eh. Hallelujah. Regalo na lang sa iyo yun. Pero totoo nating reward, si Lord. Amen? Lord, gusto ko na mag-asawa. Akala mo, masarap yan. Sa lahat ng iyong inaasahan sa Panginoon, alam ni Lord kung ano layunin mo. Amen po ba? Kaya nga, huwag kang mainip. Amen. Lord, gusto ko na makaalis sa mahirap na kalalagayan na ito. Actually, gusto rin ni Lord yun. Ang plano ng Panginoon sa amin din, di ba? A plan to first spare you, not to harm you, to give you a hope and a future.
Jeremiah 29 verse 11. Intention ng Diyos yun. Bago ka pa nangarap, nauna na ang Diyos. Amen ba? Nauna na ang Panginoon. Tama ba? So trusting God or trusting God in difficult times means waiting for His timing. Lord, gusto ko na magkatrabaho. Ibigay mo na, Lord. Kasi gusto ko na makabili ng bagong cellphone. Yung ba ang reason kung bakit gusto mo magkatrabaho? Lord, gusto ko magka-business na malaki para meron na akong bagong kotse, bagong bahay. Puro luho lang pala iniisip mo eh. Well, mabubuting bagay naman yan. Amen. Pero tandaan mo, dapat lagi mong iisipin kung ano yung makalulugod sa Panginoon. Kung ano yung makaka-please kay Lord, hindi puro pansarili. Amen. Gusto naman ibigay ni Lord yun. Ang kailangan lang, unahin mo yung relasyon mo sa Diyos. O, di nag-amen. O yan, may binibigay na ng trabaho. Tinatawag ka na. May tumatawag na sa'yo kasi ang problema, ano ba pipiliin mo doon? Tatlong tumawag sa'yo eh. Tandaan mo kapag meron kang intimacy with God, i-guide ka ni Lord, bibigyan ka ng wisdom. Amen po ba? Hindi mo kailangan humingi ng sign kay Lord. Eh bakit po si Gideon humingi ng sign? Actually, bago humingi si Gideon ng sign, andun na yung assignment, binibigay na sa kanya. Kaya lang, gusto niya makatiyak, talaga ba Lord, ako yung tinatawag mo? Ako ba talaga? Eh mahina ako eh. Ano kakayahan ko? Pero hindi niya naisip, yung Diyos niya, Diyos natin, na tumawag sa kanya, makapangyarihan sa lahat. Hindi kailangan ng Diyos yung magagaling. Hindi kailangan ng Diyos yung nagtingin sarili, malakas. Ang kailangan ng Diyos, yung umarap sa Kanya, Lord, sino ako? Mahina ako? No, kaya ko, Panginoon. Pero yung tumatawag sa iyo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi kailangan ni Lord ng talento mo. Si Lord ang kailangan mo. Amen! Upang ang mahayag yung galing ni Lord. Amen! Yung kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Hindi mo kailangan humingi ng sign. Ang kailangan mo lang, sumunod ka na lang! Hindi ako galit. Sunod lang, kapatid. Lord, ano sign? Tinugon mo na ako sa prayer. Ang kailangan mo lang, magtiwala ka na. Magtiwala ka na lang sa Lord. Amen! Na answer prayer ka na. Amen. Huwag kang mag-aalilangan. Sapagkat na nag-aalilangan, sabi ng James, ay hindi makatatanggap kailanman ng biyaya ng Diyos. Wala kang matatanggap na anuman sa Panginoon kapag ang isip mo pabago-bago. Ang kailangan lang pag humarap tayo kay Lord at nanalangin, complete trust, reliance, submission sa Kanyang sovereignty, sa Kanyang nature, sa Kanyang attributes, sa Kanyang character, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang will. Amen. Glory to God. So it involves waiting patiently for Him to act, even we cannot see the immediate solution. Why we can trust God in difficult times? When we say difficult times, meaning hardship, personal struggle. Pag sinabi personal struggle,
Talagang andun yung dealing with intense emotional and mental challenges. Emotional and mental challenges. Financial struggle. Marami sa atin yan. Health problem. Meron ba? Marami din. Or other negative experiences. So, reason why we can trust in God difficult times. Number one, God's sovereignty. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Amen. Kaya gaano man katindi ang iyong kinakaharap na challenges, hardship, pressure, tandaan mo, mas matindi ang Diyos. Amen. Mas makapangyarihan ang Diyos sa lahat. Amen. So, walang ibang makatutulong sa atin kundi ang ating Diyos. Walang ibang makapagbibigay sa iyo, makapag-sustain sa iyo ng walang limitasyong kalakasan, walang limitasyong kapayapaan, pag-asa, tagumpay, ang ating walang limitasyong Diyos. Kaya malaki ang dahilan po natin na sa Kanya lang tayo umasa, magdepende, magtiwala, magpasakop, sapagkat sa iyo Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. The God na siyang lumikha ng buong sangkalangitan, buong sangdaigdigan, ay makapangyarihan sa lahat. O sige, mag-isip ka na ng mga problema. Gaano karami, isulat mo pa. Kahit isang libro ay may sulat mong problema. Maliit pa rin yan compare sa ating Diyos. Amen po ba? Amen? Maliit nga lang ng problema, pinanghinaan ka na kagad ng loob. Sumakit lang yung binti mo, natatakot ka na, baka hindi na ako makalakad. Eh paano? Kumain ka ng maraming mani, yung pala may arthritis ka. Sumakit yung ano ko, yung paa ko. Baka ano na nangyayari sa akin, baka may sakit na yung internal organs ko. Eh paano? Ang dami mong kinaing alamang. Natatakot ka kaagad. Lord, wala na kaming bigas. Baka hindi na kami makakain. Natatakot ka kaagad magutom. Baka naman, hinahayaan lang ni Lord, mag-fasting ka muna kasi nga ang bigat-bigat na ng timbang mo. Eh, sarap kumain eh. Kasi mga kabataan naman, kakainis naman, nasira yung LCD ng cellphone ko. Hindi na ako makapag-cellphone. Paano ginagawa mo? Imbis na mag-aral ka, cellphone ka ng cellphone. Tapos, mananalangin ka, Lord. Tatanungin pa si Lord, bakit ito nangyari? Ano ba kasalanan ko? Tinatanong mo pa, hindi ka makapag-focus sa pag-aaral mo kasi cellphone mo eh. Tapos hindi ka na rin nagpe-pray. Dahil mas mahal mo yung cellphone kaysa kay Lord. Nagiging small demon yung cellphone. Kaya may mga inaalis minsan ng Diyos sa atin na mga pinahalagahan natin sa buhay na ito. At ang dating sa atin, ang sakit-sakit. Bakit, Lord? Alam ni Lord kung ano makakabuti sa atin. Amen po ba? God is in control of everything and nothing happens outside of His will. He is sovereign over our lives and His plan for us always good. Pag nakarinig tayo ng balita, di ba, nadidismaya tayo.
Isip-isipin mo, di ba, yung mga na-expose na korupsyon ngayong panahon na ito sa ating bansa. Hindi lang millions, hindi lang billions, trillions ang napunta sa bulsa ng mga korap na tao. Di ba madidismaya ka? Pero ang gagawin mo lang, magtiwala ka lang sa Panginoon. Amen. Makapangyarihan ang ating Diyos. Kaya niyang alisin ang masamang leader, ang mga wicked, mga corrupt, na mga government officials, sino man nanungkulang sa ating bayan, na pansarili lang ang iniisip, pagpapayaman lamang, paglalamang sa kapwa. Tandaan mo, ang Diyos natin ay hindi natutulog. Ang Diyos natin ay makatarungan. Amen po ba? Lord, sana ako din. Nag-engineer na lang ako para ako yumaman kagad, makabili ng maraming mga sports car, mga mahaling sasakyan. Pasalamat ka, wala ka doon. Kundi nasa Senado ka ngayon. Hello? Inililitis ka doon, ginigisa ka. Amen. Pasalamat. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa Panginoon na ikaw, kahit na sa simpleng buhay, na pamumuhay o buhay pinagkatiwala sa iyo ni Lord, punong-puno ka ng kapayapaan, sigla. Amen. Although dumarating ang realidad na may problema, pero may kapayapaan ng puso't isip mo. Nakakatulog ka ng mahimbing. Amen. At naglalakad ka, pupunta ka sa kung saan napupuntahan mo na hindi mo kailangan ng maraming bodyguards. Amen. Si Lord, ang iyong proteksyon. Mabibili mo ba ang tunay na proteksyon galing sa Lord? Hindi. Libre yan, binibigay sa atin everyday. Tulog ka man o gising, may proteksyon ng Diyos sa iyo. Amen. Yung kapayapaan ng puso't isipan po natin, libre yan na galing sa Diyos. Walang katumbas na halaga yan. Amen. At tingnan mo ngayon, yung mga nangurakot ng bilyon-bilyon, andun, ginigisa. At sabi, ipipris pa yung kanilang pera. Kaya man, pag napatunayan na sila, gumawa ng anomalya. So, magtiwala ka lang sa kapangyarihan ng Diyos, sa karunungan ng Diyos. Because God is in control of everything. And nothing happens outside of His will. Naalala ko si Joseph. Si Joseph, noong kanyang kamataan, 17 years old, kinaingitan ng kanyang mga kapatid, di ba? Inihulog doon sa hukay. Ibinenta doon sa mga Ismailites at ibinenta naman siya doon sa Egypt. Ang sabi ng Bible, sinamahan siya ng Diyos. Hello? Binigyan siya ng mataas na posisyon ni Potiphar, pero nangyari, nagkaroon pa rin ng matinding challenge. Nakulong siya. Ano sabi ng Bible? Sinamahan siya ng Diyos. Sa mga painful experiences na naranasan mo, bad things, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Ang mahalaga, sinasamahan ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Amen po ba? At kailanman ang Diyos hindi pwede magkamali ng kanyang layunin, ng kanyang plano kung bakit mo nararanasan ang mga matitindi, mabibigat at masasakit na karanasan na yan. Amen po ba? Hanggang siya naging governor ng Egypt, doon niya naintindihan, hallelujah, na yung mga mapapait, masasakit na naging karanasan ang nag-push sa kanya para doon sa magandang purpose ni Lord sa kanyang buhay. Ganun karunong ang ating Diyos. Mas matindi yung magandang plano ng Diyos kaysa doon sa mga hardship, kaysa doon sa mga faithful experiences na naranasan mo. Amen. Faithful experiences na naranasan mo sa iyong kapwa. Iniwan ka ng mahal mo sa buhay, pero ang mahalaga, hindi ka iniwan ng Diyos. Amen po ba?
tinalikuran ka ng iyong matalik na kaibigan, ang mahalaga, hindi ka kailanman tinalikuran ng Diyos. Amen po ba? Pinabayaan ka ng ibang tao, pero ang Diyos, hindi kailanman nagpabaya sa iyo. At hindi kailanman magpapabaya at hindi kailanman magkukulang sa iyo. Amen po ba? Secondly, reason why we can trust God in difficult times, God's faithfulness. Tanda mo, tapat ang ating Diyos. Amen? Lamentations 3:22-23, also Hebrews 10 verse 23, and 2 Timothy 2 verse 13. Ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi yung mababago. Amen? Sabi nga, di ba, ng Bible, ng 2 Timothy 2:13, kahit hindi man tayo lagi nagiging tapat, pero ang Diyos ay laging tapat sa atin. Palapakan natin si Lord. Yung inawit natin kanina, di ba? Very powerful. Amen? Ang Diyos ay laging tapat po sa atin. Third, God's presence. Isaiah 41 verse 10. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Do not fear. Palakasin mo ang iyong loob sapagkat ang sabi ng Panginoon, I will strengthen you and I will uphold you with my mighty hand. Walang ibang tutulong sa iyo, aalalay sa iyo, amen, sa mga difficult times na nararanasan mo, hardship, painful experiences na nararanasan mo. Walang ibang tutulong sa iyo, aalalay sa iyo ay ang ating Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Lord, nag-iisa lang ako sa laban na ito. Hindi totoo yan. Andyan ang Panginoon. Hindi Kanya pababayaan. At sabi niya, huwag kang matakot. Amen? Do not fear. I will strengthen you. Palalakasin kita. And I will uphold you with my mighty hand. And Psalm 46 verse 13, ang presensya ng Diyos ay laging kasama natin sa anumang pagharap natin, sa anumang unos ng buhay, pagsubok sa buhay. Amen po ba? And third, God's provision. Matthew 6:25-26. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala sa anumang iyong mga kakainin o daramtin. Amen? Kung ang mga ibon ay hindi pinababayaan ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, mas mahalaga ka kaysa sa mga ibon. Kung ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa mga ibon na hindi marunong magtanim, maghasik, mag-impok, hindi sila pinababayaan ng Diyos, hindi sila nagugutom, ikaw pa kaya? Anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, very precious ka sa Panginoon. Napakahalaga mo sa Panginoon. Kung meron mang ibang tao, hindi na nagpapahalaga sa iyo, tandaan mo ang Diyos, hindi kailanman nagbago ng pag-ibig sa iyo, ng pagpapahalaga sa iyo, ng pagmamalasakit sa iyo. Amen po ba? Ang presensya ng Diyos ang magsusustain sa iyo. Yung provision ni Lord ay walang limitation. And my God shall supply all your needs according to His riches and in glory by Christ Jesus. Mayaman ang ating Diyos. Amen! Masasabihin mo, mahirap lang kami, mahirap lang ako, hanggang dito lang yata kami. Hindi totoo yan! Mayaman ang Diyos mo, ang Diyos natin, mayaman! Kung ano yung ating Diyos at kung ano yung nasa Kanya, gusto ng Diyos ay matanggap mo rin, maranasan mo. Amen? Dahil anak ka ng Diyos. Di ba sabi ng Romans chapter 8, we are co-heirs with the Lord Jesus Christ. So mayaman ka, hindi ka mahirap. Ang nagsasabi lang na mahirap ka ay ang utak mo, ang devil. Wala nang utak mahirap dito. Amen. Binago ka na ng Panginoon. Kaya kang iahon, kaya ka ni Lord i-bless in all areas ng buhay mo.
Hallelujah. Fifth, the blessedness of trusting in God in times of difficulties. Jeremiah 17 verse 7 up to 8. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpalain ang umaasa sa Kanya. Kapag ikaw ay laging umaasa sa Panginoon, hallelujah, connected ka sa blessing ni Lord. Salamat sa isang nag-amen. Ikaw na may tama at totoong relasyon sa Diyos, maalab na relasyon sa Diyos, ay laging umaasa sa Kanya, ikaw ay laging connected sa favor ni God, sa blessing ni Lord. Amen? Sapagkat ang blessing, ang source ng blessing, si Lord. Amen? Kapag connected ka sa Kanya, pag may sakit ka, isusustain ka na ni Lord para sa kagalingan mo. Kasi nga connected ka sa Diyos ng kagalingan. O yan, tumalakpak na si Tatay Mando. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Huwag mong pakinggan na sinasabi ng katawan mo, tanda ka na, mahina ka na, marami kang sakit. Ano naman? Diyos ko ay Diyos ng kagalingan. Amen. Pag connected ka kay Lord na yung source, darating pa rin ang provision ni Lord. Amen. Ang supply ni Lord. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Amen po ba? Dumarating sa mga pagkakataon na walang-wala ka na talaga. Nag-iisip ka na, sino tatakbuhan mo, sino lalapitan mo, sino utangan mo. Pero unahin mo si Lord, manalangin ka. Amen po ba? Ipasako mo sa Panginoon ang iyong problema, ang iyong pangangailangan. Gawin mo siyang source mo. Amen. Sapagkat mayaman si Lord, hindi siya magkukulang sa iyo. Tutulungan ka ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng ating Diyos. Kung mga ibon nga, hindi kailanman pinabayaan ng Diyos, hindi sila nagugutom. Ikaw pa kaya na anak ka ng Diyos, nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Tinubos ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ganun tayo kahalaga sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Trusting God brings blessing in all areas of your life. Hindi mo alam, blessed ka. Hindi ko mo, wala ka masyadong pera, hindi ka na bless. Amen? In all areas ng buhay mo, binibless ka ni Lord. Andyan yung pag-iingat sa'yo ng Diyos. Di ba blessing yan? Andyan yung hindi ka pinababayaan ng pamilya mo. Nalalagpasan nyo, napagtatagumpayan nyo anumang mga struggles, anumang mga hamon na dumadating sa inyong buhay. Yan ay pagpapakita lamang ng kabutihan ng Diyos at kailanman ang Diyos hindi nagkukulang sa'yo. Yan ay blessing ng Panginoon. Amen po ba? Naalala ko yung isang kapatid ko, talagang dismayado siya. Yung kanyang motor nasira. Hindi niya na magamit. Sabi ko, buti nga nasira yung motor. Kasi bakit? Wala siyang lisensya. Hindi nakarehistro motor. At ang nakakalungkot, lagi pa siyang lasing. Ako pinagpe-pray ko, Lord, ingatan yung mga mahal namin sa buhay. Baguhin nyo sila, iligtas nyo sila. Disappointed siya, lumulumo siya, wala na raw siyang motor. Sabi ko, thank you Lord, inalis mo yung motor sa kanya. Magandang purpose ni Lord. Amen! Baka sa pagmamaneho, nalasing siya. Napahamak siya. Mawala siya ng hindi siya ligtas. Hindi mo alam, hindi mo naintindihan, kung may mga bagay may naalis sa iyo ang Diyos na lagi mong pinakaingatan, pinalagay sa buhay nito, labis na masakit sa iyo, merong magandang dahilan ang Diyos kung bakit inayaan niyang mawala yun sa iyo. Amen po ba? Just trust in the Lord.
Just trust the Lord in difficult times. He is your source of infinite hope. Siya ang Diyos na pinanggagalingan ng walang limitasyon, kapayapaan, kalakasan, amen, ng katatagan ng ating kalooban. Sabi ng ating Panginoong Hesus, sinasabi ko sa inyo upang sa inyong pakipag-isa sa akin, na kayo magkaroon ng kapayapaan sa mundong ito, sa sanlibutan ito, ay makakaranas kayo ng kapigatian. Ngunit laksan niyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen po ba? Lahat ng problema, lahat ng hardship, difficulties, na pagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus para sa iyo na nagtitiwala sa Kanya. Amen? Kaya magiging matagumpay ka sa anumang mga struggle, sa anumang mga hamot labang mo sa buhay, sapagkat ang katagumpayan ni Jesus, amen, ay mararanasan mo. Katagumpayan sa mga problema, pangangailangan, sa anumang mga difficulties, hardship, crisis. Lahat ng yan ay napagtagumpayan mo na dahil sa iyong pananampalataya sa ating Diyos ng katagumpayan, sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Lastly, trusting God enables you to withstand over adversity, problem, crisis, and difficulties. Verse 8, katulad po ng isang punong kahoy na katabi sa tabi ng batisan. Hallelujah! Dumadating po ang matinding tag-init. Sinasabing drought or heat. Nagsisimbolize po yun ng life challenges, ng trials, ng crisis. Mananatili kang matatag na katayo sapagkat connected ka sa source ng life, sa source ng hope, sa source ng peace. Connected ka sa source ng blessing, si Lord. Kaya matatag ka. Isa kang puno, amen, na laging sariwa ang mga dahon at laging namumunga. Kahit na hindi tag-ulan. Kahit sa panahon ng matinding tag-init o pagsubok, ikaw ay produktibo. Ikaw ay fruitful. Pag sinabing fruitfulness, ibig sabihin niya, very productive. Amen? Producing fruit in abundance, not barren. Giving life, profitable or producing of more something. Bears fruit even in difficult times. Hallelujah. Very fruitful ka, kapatid. Even kahit sa panahon ng crisis. Palapakan natin ang Panginoon.